Sa makabagong mundo, hindi ka uusad kung patuloy ka pa rin sa paniniwala sa baliktad na katotohanan. Hindi lahat ng ngiti ay totoo, hindi lahat ng tulong ay nagmamalasakit, at hindi lahat ng planuhin mo ay matutupad. Kung gusto mo malaman ang masaklap na realidad sa buhay, tapusin mo ang video na ito. Una, walang may pakialam hanggat wala kang silbi sa kanila. Masakit man tanggapin, ito ang isa sa pinakamatinding katotohanan sa buhay. Hindi lahat ng tao ay may pakialam sa'yo. Hindi lahat ay mag-aalala kapag nahihirapan ka. At hindi lahat ay sasamahan ka sa laban kapag wala kang maibibigay sa kanila. Sa totoong mundo, ang halaga ng isang tao ay kadalasang sinusukat base sa kung ano ang kaya niyang ibigay: oras, pera, impluensya, kaalaman o resulta. Habang wala ka pa nito, madalas kang invisible. Kapag nangangarap ka pa lang, sasabihan kang nangangarap lang. Kapag nagsisimula ka pa lang, sasabihin nilang wala ka pang napapatunayan. Kapag bumabagsak ka, iilan lang ang mananatili. At kapag tuluyan kang naubos, dun mo mararamdaman kung gaano katahimik ang mundo. Ito ang uri ng realidad na matagal nang inilarawan ng mga pilosopo ng dark psychology. Si Niccolò Machiavelli ay nagsabi na ang tao ay mas madaling sumunod at magpakita ng respeto sa kapangyarihan at pakinabang kaysa sa purong kabutihan. Hindi dahil masama ang lahat ng tao, kundi dahil ganito gumana ang isip ng tao kapag survival ang usapan. Sa lipunang puno ng kompetisyon, ang atensyon ay ibinibigay sa may ambag. Ang boses ay pinapakinggan kapag may bigat, at ang opinyon ay pinahahalagahan kapag may ebidensya ng kakayahan. Ito ang dahilan kung bakit maraming mababait ang napag-iiwanan, habang may mga tahimik pero epektibo ang umaangat. Sa Pilipinas, malinaw ito. Mas pinapansin ang may koneksyon, mas pinakikinggan ang may titulo, mas ginagalang ang may pera o posisyon. Habang ang ordinaryong nangangarap, kailangan munang magdusa bago pakinggan. Kung wala kang silbi sa sistema, madalas kang hindi prioridad. At dito nagkakamali ang marami. Iniisip nila na kung magiging mabait lang sila, susuportahan sila ng lahat, na kung magsisikap sila ng tahimik, mapapansin din sila agad. Pero ang totoo, hindi sapat ang mabuting intensyon kung walang malinaw na resulta. Hindi ka tinatalikuran dahil masama ka. Hindi ka binabaliwala dahil wala kang pangarap. Binabaliwala ka dahil wala ka pang naipapakitang dahilan para seryosohin ka. Ito ang masakit, pero nakakalayang bahagi ng katotohanan ito. Dahil kung ang respeto ay nakabase sa silbi, ibig sabihin pwede mo itong buuin. Hindi mo kontrolado ang isip ng ibang tao, pero kontrolado mo kung gaano ka kahusay, kung gaano ka kahanda, at kung gaano ka kadisiplinado. Kapag may kakayahan ka, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Kapag may resulta ka, hindi mo na kailangang magmakaawa. Kapag may napatunayan ka, kusa kang bibigyan ng espasyo. Kaya imbes na magtanong ng bakit wala silang pakialam sa akin, mas mahalagang itanong ang ano ang kaya kong gawing dahilan para hindi nila ako balewalain. Palakasin mo ang isip mo. Paghusayin mo ang isang kasanayan. Mag-ipon ka ng kaalaman at disiplina. Magtiis ka sa mga panahong walang pumapalakpak, dahil darating ang punto na ang parehong mga taong walang pakialam noon ay makikinig na ngayon. Hindi dahil nagbago sila, kundi dahil nagbago ka. Ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Sa mundong ito, hindi sapat ang mabuti ka lang. Kailangan mo ring maging mahalaga. At kapag naging mahalaga ka, hindi mo nahihingi ng respeto. Kusang lalapit ito sa'yo. Ikalawa, ang mundo ay hindi patas. At hindi kailanman magiging patas. Isa ito sa mga katotohanang pinakamatagal bago tanggapin ng tao. Dahil mula pagkabata, tinuruan tayong maniwala na kapag mabuti ka, magiging mabuti rin sa iyo ang mundo. Na kapag nagsikap ka, siguradong gagantimpalaan ka. Na kapag tama ang intensyon mo, magiging patas ang resulta. Pero sa totoong buhay, hindi ganito gumagana ang mundo. Hindi pantay ang simula ng lahat. May ipinanganak na mayaman. May ipinanganak na may koneksyon. May access sa edukasyon, oportunidad at proteksyon. At may mga taong nagsisimula sa wala. Walang puhunan. Walang backer, walang safety net. Hindi ito haka-haka. Ito ay istruktura ng realidad. May mga taong kahit konting galaw lang umaangat na. At may mga taong kahit ubos lakas na ang effort, parang walang nangyayari. Hindi dahil tamad ka. Hindi dahil mahina ka. Kundi dahil hindi pantay ang larangan. Ito ang pananaw ni Arthur Schopenhauer. Para sa kanya, ang buhay ay likas na puno ng pagdurusa, hindi dahil may mali sa'yo bilang tao, kundi dahil ang mundo ay hindi dinisenyo para maging patas o mahabagin. Ang sistema ay walang pakialam sa nararamdaman mo. Ang oras ay hindi hihinto dahil nahihirapan ka.
at ang realidad ay hindi mag-a-adjust dahil nasasaktan ka, ito ang masaklap na aral. Walang obligasyon ang mundo na maging makatarungan sa'yo. Hindi ka uutangan ng buhay ng paliwanag. Hindi ka babayaran ng mundo dahil naging mabuti ka. Hindi ka automatikong bibigyan ng pagkakataon dahil nagsikap ka, at kapag hindi mo ito tinanggap, doon ka lalo masisira. Dahil maghihintay ka ng hustisyang hindi darating, maraming tao ang nauubos hindi dahil kulang sila sa lakas, kundi dahil umaasa sila sa fairness sa isang mundong hindi patas. Sa Pilipinas, malinaw ito. Mas madaling umasenso ang may kilala. Mas mabilis pakinggan ang may apelido. Mas maraming tsansa ang may puhunan. Habang ang iba, kailangang doblehin ang pagod para lang maabot ang kalahati ng nararating ng iba. At dito pumapasok ang mahalagang pagbabago sa pag-iisip. Kung ang mundo ay hindi patas, hindi mo kailangang umasa dito. Kailangan mo itong laruin ng matalino. Hindi reklamo ang magliligtas sa'yo. Hindi galit, hindi inggit, kundi strategiya at tiyaga. Kailangan mong maintindihan ang sistema bago mo ito talunin. Kailangan mong pumili ng laban na kaya mong panalunan. Kailangan mong mag-invest sa mga bagay na may long-term na balik. Kapag mahirap ang simula mo, mas kailangan mong maging disiplinado, mas kailangan mong maging mapili, mas kailangan mong maging matiyaga kaysa sa iba. Hindi ito hustisya, pero ito ang katotohanan. At ang totoo, kapag tinanggap mo na hindi patas ang mundo, mas nagiging malinaw ang galaw mo. Hindi ka na umaasa sa swerte, hindi ka na nagagalit sa bawat pagkatalo, hindi ka na nagtataka kung bakit mas madali sa iba. Sa halip, tinatanong mo ang sarili mo, paano ako uusad sa larong ito kahit mahirap ang rules? Dahil sa mundong hindi patas, ang pinakamapanganib na tao ay hindi ang pinakamalakas, kundi ang pinakahandang magtiis at mag-isip ng malalim. At kung hindi patas ang laban, galingan mo ang laro. Ikatlo, karamihan sa tao ay ayaw kang makita na mas umaangat sa kanila. Hindi ito palaging halata. Hindi lahat ng inggit ay galit. Hindi lahat ng galit ay lantad. Minsan ito ay nakatago sa ngiti, sa biro at sa mga salitang kunwari ay payo. Habang nagsisimula ka palang suportado ka nila. Habang nangangarap ka palang pinapalakpakan ka nila. Pero sa sandaling magsimula kang umangat, doon nagbabago ang ihip ng hangin. Biglang may duda, biglang may puna, biglang may mga linyang tulad ng, sigurado ka ba diyan? Baka masyado kang mataas mangarap. Okay ka na dyan, huwag ka nang sumobra. Hindi dahil mali ang ginagawa mo, kundi dahil naapektuhan ang komportable nilang posisyon. Ito ang isa sa pinakamadilim na katotohanan tungkol sa tao. Mas madaling suportahan ang nangangarap kaysa sa umaangat. Mas madaling palakpakan ang nagsisimula kaysa sa nagiging mas mahusay kaysa sa kanila. Ito ang eksaktong punto na binanggit ni Friedrich Nietzsche. Ayon sa kanya, karamihan sa tao ay nabubuhay sa tinatawag na herd mentality. Isang uri ng pag-iisip kung saan mas ligtas ang pagiging pareho kaysa pagiging kakaiba. At kapag may lumalabas sa hanay, madalas hindi ito hinihila pataas. Hinihila ito pababa, hindi dahil gusto ka nilang sirain, kundi dahil ang pag-angat mo ay paalala ng mga bagay na hindi nila ginawa. Kapag nagtagumpay ka, hindi lang achievements mo ang nakikita nila. Nakikita nila ang sarili nilang mga palusot, ang mga pagkakataong binitiwan nila, ang mga takot na pinili nila kaysa sa tapang. Kaya mas madali kang sabihan na swerte lang, mas madali kang gawing maliit, mas madali kang questionin kaysa harapin ang sarili nilang pagkukulang. Sa Pilipinas malinaw ito. Kapag ikaw ang unang nagseryoso, tatawagin kang KJ. Kapag ikaw ang unang umangat, sasabihing nagbago ka. Kapag ikaw ang lumayo sa nakasanayan, sasabihin nilang mayabang ka. Hindi dahil mali ka, kundi dahil hindi ka nakasya sa kahon na kinalalagyan nila. At mas masakit dito, minsan ang pinakamalakas humila pababa ay hindi estranghero, kundi mga taong malapit sa iyo, pamilya, kaibigan, mga taong sabay ninyong pinangarap ang pag-angat, pero ikaw lang ang tumuloy. Dito bumibigay ang marami, humihina ang loob, bumabagal ang galaw, dahil mas masakit masaktan ang kakilala kaysa ng kalaban. Pero ito ang realidad na kailangan mong tanggapin. Hindi lahat ng sasabay sa iyo sa simula ay sasama hanggang dulo, at hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa kanila. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat hakbang mo. Hindi mo kailangang humingi ng permiso para umangat. Ang tunay na sukatan ng lakas ng loob ay kung kaya mong ipagpatuloy ang pag-angat kahit tahimik na ang suporta at mabigat na ang tingin ng iba. Kung gusto mong umangat, kailangan mong tanggapin na may iiwan ka, may mawawala, may magbabago sa pakikitungo sa iyo. At okay lang iyon. Hindi mo responsibilidad na gawing komportable ang iba sa paglago mo,
Kung ikaw ay seryoso sa pag-unlad, mas mahalaga ang disiplina kaysa sa approval, mas mahalaga ang direksyon kaysa sa opinyon, mas mahalaga ang tahimik na progreso kaysa sa maingay na papuri. Sa huli, ang mga taong tunay na para sa iyo ay hindi matatakot sa pag-angat mo. Inspirasyon ang mararamdaman nila, hindi banta. At ang mga hindi kayang tanggapin ang pag-usad mo, sila ang patunay na tama ang direksyong tinatahak mo. Pang-apat, walang saysayang motibasyon kung wala kang kontrol sa sarili. Maraming tao ang naghihintay ng motibasyon bago kumilos. Naghihintay ng gana, naghihintay ng inspirasyon, naghihintay ng tamang pakiramdam. Pero ang totoo, hindi darating ang mga iyon araw-araw. Ang motibasyon ay pabago-bago. May araw na mataas ka, may araw na pagod ka, may araw na gusto mo nang sumuko kahit wala pang nasisimulan. At kung motibasyon lang ang sandigan mo, titigil ka sa unang araw na wala ka ng gana. Ito ang dahilan kung bakit maraming pangarap ang namamatay, hindi dahil mahirap ang laban, kundi dahil walang kontrol ang tao sa sarili niyang isip at ugali. Sa larangan ng psikolohiya, malinaw ang prinsipyo. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang kontrol sa iba, kundi ang kontrol sa sarili. Si Marcus Aurelius ay nagsulat na kung hindi mo kayang pamahalaan ang sarili mong pag-iisip, kahit gaano ka katalino o ka-motivated, mananatili kang alipin ng emosyon mo. At ito ang masakit na katotohanan. Mas maraming tao ang sinisira ng sarili nilang ugali kaysa ng kaaway. Hindi ka napipigilan dahil walang oportunidad, napipigilan ka dahil madali kang madistract, dahil inuuna mo ang sarap kaysa sa resulta, dahil pinipili mo ang comfort kaysa sa growth. Alam mo na ang dapat gawin, pero hindi mo ginagawa. Hindi dahil hindi ka marunong, kundi dahil wala kang disiplina. Ito ang madilim na bahagi ng self-development na ayaw pag-usapan ng karamihan. Masarap pakinggan ang motivational quotes. Masarap manood ng inspiring videos. Pero kapag oras na para kumilos ng mag-isa, doon nauubos ang lakas ng loob. Ang disiplina ay hindi emosyon. Hindi ito pakiramdam. Ito ay desisyon na inuulit araw-araw kahit ayaw mo. Ginagawa mo ang dapat gawin kahit pagod ka, kahit walang pumapalakpak, kahit walang nakakakita. Dito naghihiwalay ang pangarap sa realidad. Ang taong may kontrol sa sarili ay hindi laging motivated, pero palaging kumikilos. Alam niya na hindi lahat ng araw ay may inspirasyon. Alam niya na may mga araw na mabigat ang katawan at isip, pero ginagawa pa rin niya ang kailangan. Hindi dahil madali, kundi dahil kailangan. Sa Pilipinas, maraming tao ang may talento, maraming magaling magsalita, maraming matalino. Pero kakaunti ang consistent, kakaunti ang kayang tapusin ang sinimulan, kakaunti ang handang magsakripisyo ng comfort para sa long-term na resulta. At ang kaibahan, self-control. Kung kaya mong kontrolin ang oras mo, ang attention mo, ang bisyo mo, ang excuses mo, kahit mabagal usad ka. Pero kung alipin ka ng emosyon mo, kahit gaano ka ka-motivated ngayon, babalik ka pa rin sa dating ikaw. Kaya huwag mong itanong kung paano ka mamomotivate araw-araw. Mas mahalagang itanong, kaya ko bang kumilos kahit wala akong gana? Dahil sa dulo, ang buhay ay hindi binabago ng matataas na emosyon. Pinabago ito ng tahimik, paulit-ulit na disiplina. At kapag natutunan mong kontrolin ang sarili mo, hindi mo na kailangan ng motibasyon. Ikaw na mismo ang magiging dahilan kung bakit hindi ka titigil. Ang mga katotohanang ito ay hindi para sirain ka, para ihanda ka. Kung walang may pakialam, maging mahalaga. Kung hindi patas ang mundo, maging mahusay. Kung may humihila pababa, tumayo ka pa. At kung nawawala ang gana, pairalin ang disiplina. Ang dilim ay hindi kaaway. Minsan ito ang guro na magtutulak sa iyo para maging mas matatag, mas matalino at mas buo. Kung handa ka ng magising, simulan mo ngayon.